lungsod ng Tagum ay patuloy na isinusulong ang kaunlaran. Makikita ito sa mabilis na pag-usbong ng mga infrastruktura at ang pagdagsa ng mga banyagang establishmentong namumuhunan sa lungsod. Sa bawat sulok ng Tagum, sumasalamin ang isang progresibong pamayanan na bukas sa pagbabago at pandaigdigang pakikipag-ugnayan. Tumatayo ang mga simbolo ng modernong kaunlaran, mga banyagang brand at kilalang fast food chains gaya ng McDonald's, Jollibee at iba pa kung saan dinadayo at pinipilahan. Paano nga ba nakakaapekto ang pagdating ng mga higanteng establishmento sa mga taong nagsusumikap, mabuhay sa simpleng paraan? Ako si Catherine Bagisi at samahan niyo akong tunghayan at ibahagi ang kwento ng pagsusumikap, pag-asa at pananatiling matatag sa gitna ng mga higante. Ngayon ay bibisitahin natin ang isa sa mga kilalang karinderya dito sa Barangay Visayan Village, Tagum City, ang Genji Eatery. Meron tayo makikita dito ng iba't ibang mensahe na mapagpipilian din ng mga tao. Sa pagkakataong ito, makakapanayam natin ng isang may-ari ng karinderya na matatagpuan malapit sa Visayan McDonald's upang alamin ang kanilang pananaw hinggil sa epekto ng mga banyagang establishmento sa lokal nilang negosyo. Siguro sa kanila, ma'am, sa mga McDo or Jollibee, ano yun sa kanila, talagang malaki talaga ang kitaan dyan kasi international, promotional sa kanila. Local, international. Nakikilala talaga sa brand name. Samantalang kami, ano lang, walk-in lang talaga. Isa sa mga sikat na binibenta nila ay yung inupuan. So, actually, lahat naman to is nabibenta naman din nila. Kasi yung McDonald's saka yung kasi minsan magulang susundin yung bata. Pero hindi magtatagal lang kasi sa sobrang mahal din naman. Imagine mo 100 pesos kain. Ilan lang kayo makakain niya? Isa lang. Kailangan mag-spend kayo mga 500. Samantala pag bumili ka ng mga local, almost 95 to 100 per person. Serving ani, mga pila katapos. Kani 30. Barato ni siya yun. Ulay man. Pag gulay barato lang. Tapos mga ingato, mga pila man na lang mo direct sa 5. Ito ba, video. Pila po daw ang takos niya, mga dalawat kalahati ganun. Tama-tama lang yan. Ako ni Mix ha? 65. Pati mga klaseng putahe ni Kuya na may kita yung galusan. Tulog ko, pag-awal ko ito. Ayan, 25. Kaniya 30. Ito, 30. Ano nga ba ang mas pabor sa mga mamimili? Ang mga lokal na tindahan o ang mga banyagang establishmento? Siguro yung local na lang. Local, oo. Yung local talaga. Yung karinderya, mga street foods, gano'n. Mga ulam nila, kasi mura lang. Makales ka. Pili ka pa ng hangyo. Gano'n. Sa lokal, madali lang. Panglasang Pinoy, at saka mura. Bakit ano po bang pinag-aibahan ni mga Jollibee, McDo sa mga karinderya or mga international food? Sa Jollibee, ano lang, konti lang yung pagkain nila, yung chicken lang, at saka yung mga fries, at saka yung burger. Sa karinderya, marami yung mapilihan na pagkain. Sa generation karon most likely, ang mas preferred na mo is mga fast food. As a mom, mas prefer na ako ang Jollibee kay kung may paborito sa akong baby. Si International na siya substandard when it comes sa food. Sa, syempre pagkaon, ginakaon ba sa tao. So, syempre, consider tang limpyo yun, diba? Sa local manggod, although limpyo siya, pero wag mo kabalo sa mga ako sila substandard mga gamit, yung lahabang oil, ginabalik-balik pa na god. Na kay mga kanang si tawagan na gina-consider kumbaga. Local food kasi yun lang yung afford. Kayo po? Sa local lang din, mas
mas authentic. Okay. Sa carinderia kasi, not because of preference, pero nagan mo sa gawas. Yung sa international kasi is mas yung nakasanayan kasi natin mga Filipino is yung local lang, kaya sanay tayo na mas masarap yung local kaysa dun sa international kasi international is expensive food kasi yung nila. Kasi sa local affordable lang and masarap din. Mas easy access lang po sa local para sa international. Ano masasabi mo yan sa mga balak magnegosyo? Ikaw as a local business owner, ano yung mga masasabi mo sa kanila? Number one, matakot sa Diyos. Number one, para may kaalaman. Yan lang. Tapos focus, kasi hindi mo alam ang mangyayari bukas. Kung may calamity ba, may pandemic ba, or basta hindi mo alam ang mangyayari. Maganda yung handa. Hindi man natin yung loto ni Kuya Yayo. Mahilig talaga ako ng maasim. Masarap nga. Muli, ako si Catherine Bagisio. Sa makabagong panahon, naging bahagi na ng ating pang-araw-araw ang mga banyagang kainan, mga pangalang internasyonal na tila'y naging bahagi na rin ng kulturang Pilipino. Ngunit sa pagunlad na ito, naway huwag nating kalimutan ang mga lokal. Piliin pa rin nating pakinggan, tangkilikin at itaguyod ang atin. Dahil ang tunay na pagunlad ay hindi lamang nasusukat sa laki ng pangalan, kundi sa dami ng buhay na patuloy na kumakapit sa sariling kakayahan. Dapat tangkilikin ang sarili